Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 3, Week 3. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa talambuhay, kataga o inglitik, bahagi ng aklat tulad ng glossary at bibliografiya, at patalastas. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mag-aaral ang kahusayan sa pagpapalawak ng bokabularyo, kamalayan sa gramatika tulad ng denotasyon at konotasyon, pag-unawa sa tekstong naratibo tulad ng mito, epiko, tulang pambata at kwentong kababalaghan, at tekstong informatibo tulad ng paglalahad muli o recount ng talambuhay o biography ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan. Paglinang ng mga kasanayang produktibo gamit ang wika upang makalikha ng tekstong tumatalakay sa mga paksaing lokal o regional na naaangkop sa edad at nagsasaalang-alang sa kasarian batay sa layunin, konteksto, at target na madla. Pamantayan sa pagganap. Nagagamit ng mag-aaral ang pagkakaroon ng kahusayan sa wastong gramatika, kaangkupan ng salita o retorika, estilo at estruktura sa paggawa ng salaysay ng karanasang lokal o regional at tungkol sa sarili tulad ng talambuhay ng sarili o autobiography. Kasanayang pampagkatuto. Una, nauunawaan ang tekstong informatibo o paglalahad muli o recount ng talambuhay, biography ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan gaya ng mga bayani, manggagawa, dalubhasa at iba pa. Pangalawa, nagagamit ang mga kataga o inglitik sa pagpapahayag. Pangatlo, nagagamit ang mga bahagi ng aklat bilang isa sa pangkahalatang sanggunian tulad ng glossary at bibliografiya. At pang-apat, na ibibigay ang layon ng mga tekstong visual o tulad ng patalastas. Day 1. Mga bata, tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Tangkatin ang mga mag-aaral sa dalawang grupo. Ipakita ang mga larawan. Sa bawat larawan ay kailangan makapag-isip ang mag-aaral kung sino ang kilalang tao ang naisip nila kapag nakita ang mga ito. Maaaring atleta ng Pilipinas o ng ibang bansa. Paunahan sa pagsagot ang mga mag-aaral. Ang unang makakuha ng 3 puntos ang magwawagi. Bago basahin ang talambuhay, magtala ng kahulugan ng mga salitang nakasaad sa bawat bilang mula sa diksyonaryo at mula sa glossary ng anumang aklat. Ating talakayin ang talambuhay, pagtalakay sa talambuhay ng taong nakapag-ambag sa lipunan. Ang mga guro ay maaaring ipanood sa mga mag-aaral ang video clip sa YouTube tungkol sa pagiging kampiyon sa weightlifting ni Heidelin Diaz sa 2020 Olympics. Pagkatapos ay tanungin ang mga mag-aaral hinggil dito bago basahin ang tampok na aralin. Mga bata, sino ang nakakakilala kay Heidelin Diaz? Ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Ano ang naramdaman mo habang pinapanood ang video? Bakit? Nais mo rin bang maging tulad niya? At bakit? At panghuli, ano ang gusto mong gawin para sa ating bansa? Ngayon ay isa-isahin ang mga aral na napulot mo sa talambuhay ni Heidelin Diaz at nais mong gawin.
Magtala lamang ng 3. Magsaliksik pa ng mga patalastas tungkol kay Heidelin Diaz at itala ang makikitang intitik na ginamit sa patalastas. Pumili lang ng 2. Balikan muli ang talambuhay ni Heidelin Diaz. Magtala ng 5 katangian na hinahangaan mo sa kanya. Day 2. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Pangkatin ang mga mag-aaral sa 4. Ibigay ang larawan na animoy puzzle na kailangan mabuo sa loob lamang ng 3 minuto. Pagkatapos mabuo ang larawan, tanungin ang mag-aaral kung kilala nila ang nasa larawan. Ipakilala na ito ang paksang-aralin. Ating talakayin ang talambuhay ni Heidelin Diaz. Bakit nga ba siya sumikat? Si Heidelin Diaz ay isang Pinay weightlifter na naging kampiyon sa 2020 Tokyo Olympics sa kategorya ng Women's 55 kg weightlifting event noong Hulyo 26, 2021. Simula noong 1924, nang sumali ang Pilipinas sa Olympics ay hindi pa nakakakuha ng gintong medalya ang bansa. Pero winakasan ito ni Heidelin Diaz. Sino nga ba si Heidelin Diaz? Lumaki si Heidelin sa Zamboanga City. Sa edad na 11 ay nagsimula na siyang maglaro ng weightlifting. Siya ay nagsanay sa Philippine Air Force at dito na siya nagsimulang magtagumpay sa mga pambansa at international na kompetisyon. Noong 2008, sa edad na 17, si Heidelin ay nagwagi ng kanyang unang gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Thailand. Ngunit, hindi ito naging madali para kay Heidelin. Maraming mga pagsubok at paghihirap ang kanyang naranasan upang maabot ang kanyang mga pangarap, kasama na ang pagkakaroon ng mga injury at ang kawalan ng sapat na pondo upang magpatuloy sa kanyang paglalaro. Ngayon mga bata, ano-ano ang mga nagawa niya sa ating bansa? Una, siya ang unang Pilipinong babae na nagwagi ng ginto sa Olympics. Sa Tokyo Olympics 2020, nagwagi si Heidelin Diaz ng ginto sa Women's 55 kg weightlifting competition. Siya rin ay nagwagi ng iba't ibang medalya sa mga pandaigdigang kompetisyon. Bago ang kanyang tagumpay sa Olympics, nagwagi rin si Heidelin ng mga medalya sa iba't ibang kompetisyon tulad ng Asian Games, Southeast Asian Games, World Championships at iba pa. Pangalawa, ambassador para sa kalusugan at fitness. Bilang isang fitness advocate, ginampanan ni Heidelin ang papel bilang ambassador para sa kalusugan at fitness sa bansa. Nagbigay siya ng mga seminar at lektura tungkol sa tamang nutrisyon at kasanayan sa pag-ehersisyo sa mga kabataan at sa mga komunidad sa buong Pilipinas. Pangatlo, pagtitiyak ng kagalingan ng mga atleta. Bilang miyembro ng Philippine Weightlifting Association, nagbibigay si Heidelin ng suporta at inspirasyon sa mga kasamahan niya sa pagsasanay at pagpapalakas lalo sa weightlifting. Pang-apat, pagiging inspirasyon sa mga Pilipino. Dahil sa kanyang mga tagumpay, naging inspirasyon si Heidelin ng maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan na nais magtagumpay sa kanilang larangan. Panglima,
determinasyon at pagsisikap. Si Heidelin ay nagpakita ng matinding determinasyon at pagsisikap sa kanyang pangarap na magwagi sa Olympics. Ito ay isang mahalagang aral na magpakita ng dedikasyon at pagsusumikap sa kung ano mang gusto mong makamit sa buhay, gaano man ito kahirap. Pang-anim, kaya mong magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon at kahirapan, hindi sumuko si Heidelin at patuloy na lumaban hanggang sa makamit niya ang tagumpay. Ito ay isang mahalagang aral pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pang-pito, pagiging inspirasyon sa iba. Si Heidelin ay naging inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo, lalo na sa mga kabataan at mga Pilipino na gustong makamit ang kanilang mga pangarap. Ito ay isang mahalagang aral na maging inspirasyon din sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa at pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa paligid natin. Pangwalo, pagmamahal sa bansa. Siya ay nagpakita ng pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng kanyang paglaban sa Olympics at pagiging isang mabuting halimbawa sa mga kabataan. Ito ay isang mahalagang aral na mahalin natin ang ating bansa at magpakita ng pagmamalasakit sa mga tao sa paligid natin. Hindi naging madali ang mga dinanas ni Heidelin Diaz bago siya nakilala sa buong mundo. Simula pagkabata, marami ng mabibigat na pagsubok ang pinagdaanan niya, lalo na sa weightlifting. May mga pagkakataon nais na niyang sumuko, ngunit ang mga pagsubok na ito ang humubog sa kanya, lalo patungo sa pagiging kauna-unahang Filipino Olympic champion. Sa kasalukuyan, si Heidelin ay isa sa mga itinuturing na bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang tagumpay sa esports at sa kanyang pagiging inspirasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita niya na kahit isa siyang babae, ay makakapag-ambag pa rin siya sa lipunan. Ngayon ay tukuyin ang hinihingi ng sumusunod batay sa binasang teksto. Paupuin ng nakabilog ang mga mag-aaral. Paiiputin ng guro ang bote. Kung kanino tumapat ang bote, siya ang bubunot sa inihanda ng guro na nakarolyong papel kung saan nakasulat ang sitwasyon. Babasahin ng mag-aaral na nakabunot ang nakasulat sa papel. Ibabahagi ng mag-aaral sa klase ang kanyang kasagutan. Ito ang nakasulat sa papel na bubunutin ng mag-aaral. Pahabain ang sumusunod na pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng imperative. Halimbawa, mahirap ang buhay atleta. Pagpapahaba, mahirap talaga ang buhay atleta.
Day 3. Bumuo ng 3 miyembro. Sa isang buong papel, isulat muli ang buod ng talambuhay ni Heidelin Diaz. Gawing patnubay ang graphic organizer. Sumulat ng 5 pangungusap na may inklitik ayon sa talambuhay ni Heidelin Diaz. Bilugan ng inklitik na ginamit sa pangungusap. Ating talakayin ang kataga o inklitik, patalastas at bahagi ng aklat. Ipapakita ng guro ang mga larawan mula sa patalastas. Isusulat ng guro sa pisara ang mga kataga o inklitik na nasa patalastas. Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang ibig sabihin nito. Inklitik o kataga. Sa mga patalastas, balikan muli ang mga caption sa patalastas. Tanungin ang mga mag-aaral kung wala ang mga katagang isinulat sa pisara. Isulat muli ang mga pangungusap na walang inklitik at tanungin kung may nabago sa kahulugan ng pangungusap. Ang inklitik ay tinatawag ding kataga. Ito ay bahagi ng pananalitang pang-abay. Ito ay may ikling salita o kataga na walang kahulugan sa kanilang sarili, subalit nakapagbabago ito ng kahulugan sa pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng mga inklitik. Una, si Heidelin lang ang kauna-unahang Pilipinong nakakuha ng medalya sa Olympics. Pangalawa, ang Pilipinas lamang ang nakakuha ng gintong medalya, wala nang iba. Pangatlo, ikaw na nga ang bagong kampiyon. Pang-apat, gaano man kahirap ang dumbbell ay kinaya mo pa rin. At panglima, ako pa ba ang magpapahuli? Isulat ang kahulugan ng inklitik na ginamit sa bawat pangungusap. Ngayon naman mga bata, itala ang sarili mong pakahulugan sa inklitik o kataga.
Isulat ang caption sa patalastas na nakasaad at sumulat ng panibagong caption nito na may ibang inklitik. Day 4. Mga bata, ano ang inklitik? Ating alamin ano nga ba ang patalastas. Ito ay anumang mensahe na nagbibigay, nagpapabatid o nagpapaalam ng impormasyon, nagtataguyod ng isang tiyak na produkto, serbisyo o kaganapan. Makikita ang mga ito sa telebisyon, social media, radyo, pahayagan, magazine o billboards. Maaaring ito ay nakasulat o nakalimbag sa isang dyaryo, magazine, polyeto at iba pa. Ito ay maaari ding verbal kung saan ginagamit ang boses upang ihayag ang produkto o serbisyo. Madalas ito sa telebisyon, online selling at SOCMED. Layunin nito na hikayatin ang mga nanonood o mga nagbabasa na bilhin ang produkto o serbisyo o kaganapan. Ating talakayin ang bahagi ng aklat, glossary at bibliografiya. Maliban sa mga patalastas sa radyo, telebisyon, social media, application at iba pa, makakakuha rin tayo ng mga impormasyon sa aklat. Ang aklat ay may iba't ibang bahagi na nakatutulong sa atin sa pagkalap ng impormasyon. Marami ang bahagi ng aklat na magagamit natin sa iba't ibang hangarin. Mahalagang malaman natin ang mga ito upang magamit ng wasto. Mula sa pabalat, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, paunang salita at iba pa. Tatalakayin natin ngayon ang glossary at bibliografiya. Ang glossary ay tinatawag ding talahulugan dahil tala o listahan ito ng mga salitang may kahulugan. Ito ay naglalaman ng mga mahihirap na salitang ginamit sa aklat na nakaayos ng paalpabeto. Ang kahulugan ng bawat salitang nakasulat ay binibigyan ng kahulugan ayon sa pagkakagamit sa aklat. Ito ay makikita sa huling bahagi ng aklat. Ang bibliografiya naman ay talaan ng mga aklat, artikulo o babasahin mula sa mga aklat, periodicals o internet na pinagsasanggunian ng author upang mabuo ang aklat. Nakaayos din ng paalpabeto ang mga ito. Ito rin ay matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng aklat. Ngayon, batay sa mga tinalakay, sagutin ang sumusunod. Isulat ang angkop na inklitik sapat lang sa bawat pangungusap. Glossary at bibliografiya. Hanapin ang kahulugan ng sumusunod na salita sa glossary sa anumang aklat. Huwag kalimutan ang bibliografiya ng aklat na pinagkuhanan ng glossary. Ngayon naman mga bata, paghambingin ang glossary at bibliografiya na bahagi ng aklat.
Bago matapos ang ating aralin, magsaliksik ng talambuhay ng iba pang tanyag na tao na nakapag-ambag sa ating lipunan. Isulat ito sa kwaderno. Guhitan ang mga ingritik na ginamit at huwag kalimutang isulat sa huling bahagi ang pinagsanggunian nito. Salamat sa pakikinig mga bata. End of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!